Nag-umpisa ang kwento tungkol sa relasyon ng dalawang babaeng nagmamahalan na sina Yuna at Becca. Sila ay nasa parke sa Manila na nagbabahagian ng masasayang sandali. Sinabi ni Becca kay Yuna na pumikit at takpan ang kanyang mga mata. Sinabi niyang wag na wag itong sisilip. Inilabas ni Becca ang singsing na siya namang ikinasorpresa ni Yuna. Isinuot ni Becca ang singsing kay Yuna at gumihit kay Yuna ang labis na tuwa. Sabi ni Yuna na siya rin ay may sorpresa kay Becca. Sabay inilabas ni Yuna sa kanyang bag ang isang notebook. Sa notebook naka-record ang kanilang unang pagkikita, ang kanilang first month sari, ang kanila first date at first love. Sinabi ni Yuna na gusto nilang punuin iyon niya mga good memories nila. Inaliw nila ang kanilang mga sarili sa mga kagandahan ng lugar. Sinabi ni Becca na maganda nga ang lugar na parang si Yuna. Ngumiti si Yuna at sinabi ni Becca na ito ang paboritong nitong lugar, lalo pat kasama niya si Yuna. Sabi ni Yuna na hindi ba siya nagsasawa sa lugar at siya lagi ang kanyang tanawin. Sabi ni Becca na memorable sa kanya ang lugar na iyon kasi doon siya sinagot ni Yuna. Isang umaga na abutan ni Yuna si Becca na nagluluto ng breakfast. Sinalubong ni Yuna siya ng yakap at sinabing napaka-sweet naman ito at baka siya ay masanay at di na siya paalisin. Maya-maya inagring ang cellphone ni Becca. Tumawag ang kanyang ina at tinanong ito na kung kailan niya aasikasuhin ang kanyang visa. Usisan ng kanyang ina na si Yuna ang dahilan kung bakit pinapatagal niya ang pag-aasikaso dito. Ibinaba ni Becca ang tawag at sinabing siya na lang ang tatawag mamaya. Nag-alala si Yuna at tinanong kung bakit napatawag ang kanyang ina at sinabing tungkol iyon sa kanyang visa. Natahimik at nalungkot si Yuna sa nalalapit nitong pag-alis pero ngumiti siya at sinabing ituloy niya iyon para sa kanyang future. Pagtatampo ni Becca na pinapaalis na siya dito, ngunit sabi ni Yuna na doon ay magiging sikat siya photographer at pag nangyari yun ay maaaring kunin din siya nitong modelo at sabay silang yayaman. Paglalambing ni Becca na ayaw niyang iwanan si Yuna o di kaya pwedeng sumama na lang ito sa Amerika. Salungat ni Yuna na hindi siya mayaman tulad nila na kayang magbiyahe kahit saan. Abala si Yuna sa bagong coffee shop na pinapasukan nito. Dumating ang bagong boss nila at ipinakilala ito ng kanyang kasama. Pagtutukso ng kasama niya nito na gwapo ang boss niko nila. Maya-maya ay dumating si Becca para daanan siya nito. Samantala, dumating si Becca sa bahay nila Yuna. Naabutan ni Becca na umiiyak si Yuna dahil sinaktan ito ng kinakasama ng kanyang ina. Pinakalma ito ni Becca. Maya-maya nagdala ang kanyang ina ng maliit na palanggana at bimpo para sa pasa ni Yuna. Ginamot ng kanyang ina si Yuna at pinatahan na hindi na babalik ang lalaking yun. Nagpresenta si Becca na siya na lang ang gagamot kay Yuna. Biglang nawala ng kuryente ang bahay nila. Naputulan pala sila ng kuryente at hindi pala nagbayad ang kanyang kinakasama at pinangsugal lamang iyon. Sinabi ni Becca sa ina ni Yuna na siya na ang magbabayad ng kuryente nito kinabukasan. Kinabukasan ay inabutan ng pera ni Becca si Yuna at sinabing mas kailangan niya iyon. Sa una tumanggi si Yuna pero tinanggap din ito dahil dala ng pangangailangan. Isang araw dumating si Yuna muna sa trabaho. Naabutan niya si Becca na abala sa laptop. Sinabi ni Becca na siya lamang ay nag-a-apply sa mga universities na lilipatan niya sa Amerika. Sinabi ni Becca na magpa-part-time siya sa Amerika at pag nakaipon na siya ay kukunin niya si Yuna. Pagsasalungat ni Yuna na unahin niya muna ang kanyang pag-aaral at siya naman ay magtatayo ng coffee shop pagka-graduate nito at saka pa lamang siya susunod sa Amerika. Dumating si Yuna sa kanilang bahay at may dalang pagkain para sa kanyang ina. Malungkot na ibinalita ng kanyang ina na pati ang kanyang tuition fee ay kinuha ng kanyang kinakasama. Nanlumo si Yuna at sinabing walang pagbabago paglulong ka sa droga. Sinabi ng kanyang ina na sumulat muna ng promissory note. Si Yuna ay nag-vape muna at nagpalipas ng stress at sama ng loob. Napansin ni Becca na tila may problema ni Yuna. Pagsiswalat ni Yuna na ninakaw ng kinakasama ng kanyang ina ang kanyang pang-tuition fee. Labis na kalungkutan ni Yuna na siya namang pag-comfort ni Becca sa kanya. Nasa isang party si Yuna kasama ang pinsan na babae ni Becca. Sa di kalayuan ay nakamasid ang dalawang lalaki kay Yuna. Ang isang lalaki doon ay si Nico. Sinabi ng kaibigan ni Nico na di tipo ni Yuna ang mga lalaki na siya namang pinaghinayangan ng dalawa. Maya-maya ay lumapit sila kina Yuna at ipinakilala ng pinsan ni Becca si Yuna sa kanila. Pagdidiin niya ng hindi tipo ni Yuna ang mga lalaking katulad ni Nico. Lumabas na pasuray-suray si Yuna at sinundan iyon ng boss niyang si Nico. Nag-offer ito na ihatid na siya pauwi. Pagkapasok ng bahay ay itinanong ni Becca kung sino yung naghatid sa kanya. Sabi ni Yuna ay boss niya at nagkita sila sa birthday party ni Brenda
merienda at kilala rin pala niya ito. Pagdidiin ni Becca na kaya pala hindi niya sinasagot ang tawag nito ay busy ito doon. Na siya namang sinalungat ni Yuna na sana ay sumama na lang ito para hindi ito nag-iisip ng kung ano-ano. Pinaliwanag ni Yuna na wag na silang mag-away pa. Kinabukasan dumaan si Becca sa trabaho ni Yuna upang maghatid ng pagkain. Ipinagluto niya ito. Naging magaan na ang tensyon sa kanilang dalawang sa ginawang pagsusuyo ni Becca. Dumating si Yuna sa kanilang bahay at napansin niyang wala ang ilan sa kanilang mga kasangkapan. Banggit ng ina niya ay ibinenta na niya ang mga ito dahil sila ay kapos na. Pakiusap ng kanyang ina na kung pwede ay humiram sila sa nanay ni Becca dahil mayaman naman sila at maliit na bagay lamang iyon. Pagsasalungat ni Yuna na iyon ay hindi maaari. Habang nasa kalagitnaan sila ng pagtatalo ay biglang tumawag si Becca. Ibinalita ni Becca na na-approve na ang kanyang visa at masaya naman siyang binati ni Yuna. Isang araw sa coffee shop, aksidenteng natapunan ni Yuna ang isang customer ng kape. Galit na galit ang customer sa kanya na halos isumpa ito. Paulit-ulit na sorry ang ginawa ni Yuna, ngunit ang sabi ng kanyang manager na magpahinga muna siya. Habang nagsasalo ng merienda sina Nico at Yuna ay dumating si Becca. Nadatnan ni Becca na nagkakatuwaan ang dalawa, ngunit hindi siya napansin ng mga ito. Nagselo si Becca at bigla na lamang umalis. Dumating na din sa bahay si Yuna at kinompronta agad si Becca na dumaan pala ito sa coffee shop nang hindi sinasabi sa kanya. Ngunit binalikan lang siya ng tanong ni Becca at inakusahang may gusto na ito sa kanyang boss. Nagalit si Yuna pagkatapos na marinig iyon at sinabi ni Yuna na maghiwalay na lamang sila. Sinuyo at pinigilan siya ni Becca. Niyakap niya si Yuna upang hindi tuluyang makaalis, ngunit nagpumigla si Yuna sa kalumakad papalayo. Tumawag ang ina ni Becca at kinamusta kung naihanda na niya ng mga gamit dahil sa kamakalawa ay lilipad na siya pa Amerika. Sa kabilang banda nadatnan ni Nico na tulala si Yuna. Inaya niya itong uminom para kahit papaano ay marelax ito sa stress sa trabaho. Nagsiwalat ng mga hinaing at problema si Yuna sa kanyang boss. Sa gitna ng kanilang inuman ay nalasing na si Yuna. Nakakita ito ng comfort sa kanya at tuluyan na nga na humaling si Yuna sa kanya. Dumiretso sila sa isang key at di nila napansin na kinuhanan sila ng video ng pinsa ni Becca. Ipinadala niya iyon kay Becca ay siya namang ikinalungkot ni Becca. Nagsusumigaw sa galit si Becca sa kanyang nasaksihan. Nakipagkita si Yuna kay Becca at nagulat ito na si Becca ay aalis na pala pa Amerika. Humingi si Yuna ng patawad sa lahat ng masamang nasabi nito at nagawa. Mungkahin ni Yuna na sila ay mabuting maghiwalay na lang kaysa masaktan pa lalo nila ang isa't isa. Ibinalik ni Yuna ang kanyang engagement ring kay Becca bilang pamamaalam. Pagkalipas ng 4 na taon, nagbalik si Becca mula sa Amerika bilang isang ganap na successful photographer. Samantalang si Yuna na ang nagmamanage ng business coffee shop nila ni Nico. Umattend si Yuna sa event ni Becca. Doon ay muling nagkita sina Yuna at Becca. Napatingin ito kay Becca at muling inalala ni Yuna ang mga masasayang sandali nila noon ni Becca. Muling nag-usap ulit sila at kinamusta ang isa't isa. Si Becca ay isang freelance photographer sa mga events. Masaya si Yuna sa mga narating ni Becca sa kabila ng pinagdaanan nila. Nagpaalam na si Becca at naging masaya sila sa kanilang muling pagkikita na nag-iwan kay Yuna ng pagkagulo ng kanyang isip. Isang araw, naghahanap si Becca ng isang model na papalit muna sa nag-back out na model na para sana dito. Isang kaibigan ang kumontak kay Yuna na baka siya ay pwede. At agad namang pumayag si Yuna. Pagkatapos noon ay pumunta si Yuna sa studio ni Becca. Dumating si Yuna at sinabi ni Yuna na maganda ang studio nito. Nagpaumanhin si Becca na baka nakaistorbo ito sa kanya. Ngunit sabi ni Yuna na namiss niya ang pagpipictorial. Sa pangalawang photo session ay sumadya na si Becca sa bahay ni Yuna upang ipaalam kay Yuna na kung pwede siya ulit na agad namang napapayag si Yuna. Natapos ang second photo session nila ni Becca, ngunit nang papaalis na siya ay nakaramdam ito ng selos sa model na kasama ni Becca. Nagpaalam si Yuna na may gumugulo sa isip niya. Umuwi si Yuna sa kanilang bahay, ngunit bigla na lamang may nagtakip ng kanyang mata. Si Nico pala iyon. Sinorpresa siya nito at pinagluto pa ng kanyang espesyal na luto. Lumuhod si Nico sa harap ni Yuna at bigla itong nagpropose ng kasal sa kanya na siya namang ikinagulat ni Yuna. Umuo si Yuna sa proposal. Naluha si Yuna na may magkahalong pagkahabag at pag-aalinlangan. Isang araw dumaan si Yuna sa studio ni Becca. Sa di inaasahan, nadatnan niya si Becca na may kalampungan. Nasurpresa si Becca sa biglang pagdating ni Yuna. Umalis si Yuna, ngunit sinundan ito ni Becca sa kanyang bahay para iabot ang naiwanan nitong wallet. Galit na nagpasalamat si Yuna sa pagsasauli nito ng wallet at tila ba naglaan pa ito ng oras para doon. Paliwanag ni Becca na hindi issue ang nakita nito kanina. Sabi ni Yuna na hindi
hindi ito kailangan pang magpaliwanag nito dahil magkasintahan naman sila. Silang dalawa ay nagtalo na nagpapakita pa din ng pagmamahal sa isa't isa. Nagbalik ang alab ng kanilang nakaraan. Kasunod noon ay nagpalitan sila ng seal ng halik, bilang tanda ng pagbabalik ng kanilang pagmamahalan. Maya-maya ibiglang dumating si Nico, ang fiance ni Yuna. Nadatnan ni Nico si Yuna at Becca. Nagpaalam na rin si Becca at saka umalis. Habang nagdi-dinner sina Nico at Yuna, napatanong ito kay Yuna kung siya ba ay may nararamdaman pa din kay Becca na siyang namang itinanggi ni Yuna. Isang gabi dumating si Yuna sa isang bar at doon nadatnan niya si Becca na lasing. Kinompronta ni Becca si Yuna tungkol sa nangyari sa kanilang dalawa, tungkol sa kanilang nagbalik na pagmamahalan. Pag-aamin ni Yuna na mahal pa din niya si Becca pero hindi naniwala si Becca. Itinanggi ni Yuna na may nangyari sa kanila ni Nico nung gabing iyon. Hindi ito naniwala at umalis si Becca nang may paghihinagpis. Isang araw nakipagkita si Nico kay Becca upang sabihin kay Becca na kung maaari siyang maging photographer nito sa kanilang nalalapit na kasal. Tutal sila naman ay magkaibigan ni Yuna. Sinabi ni Nico kay Yuna na may prenup shoot sila at ang kinuha nito upang mag-shoot sa kanila ay si Becca na siya namang ikinagulat ni Yuna. Nagumpisa ang prenup shoot nila ni Yuna at Nico. At ang photographer nila ay walang iba kundi si Becca. Pinuri ni Nico si Becca dahil sa napakagaling nito. Inimbitahan ni Becca si Yuna sa gaganaping photo exhibit next week na kung saan modelo doon si Yuna. Isang gabi kinompronta ni Nico si Yuna kung mayroon pa itong nararamdaman kay Becca. Na siya namang pag-amin ni Yuna na may namagitan sa kanila ni Becca noon nakaraang araw. Sobrang nagalit si Nico sa kanyang narinig at nag-walk out ito. Samantala sa photo exhibit ni Becca ay dumating si Nico. Habang nakaharap sila sa portrait ni Yuna. Pag-amin ni Nico na niligawan niya si Yuna noong panahong nasaktan si Yuna sa piling ni Becca. Inamin ni Nico kay Becca ang pagmamahal nito kay Yuna kahit na mahal pa nito si Becca. Sinabi ni Yuna kay Nico na walang kasalanan si Becca at inaming siya ang lumapit kay Becca. Sa kabila pa din ito ay gusto pa din ituloy ni Nico ang kasal nila ni Yuna. Bilang kapatawaran na rin sa kabila ng ginawang pagtataksil nito at dahil mahal nito si Yuna. Araw na ng kasal nila Nico at Yuna. Ito na ng pinakaaantay na araw. Samantala si Yuna ay nagmumuni-muni. Natanong niya sa kanyang sarili na paano kung ikakasal ka sa taong di mo naman talaga mahal. Si Nico ay nakatayo na sa harap ng altar, samantalang si Yuna naman ay papasok na patungo sa loob ng simbahan. Napalingon si Yuna sa kanyang likuran at doon ay natanaw niya si Becca na nakamasid ito sa kanya. Napangiti ito at saka tumakbo ito papunta kay Becca. Dali-daling sumakay si Yuna sa motorsiklo at saka sila kumaripas papaalis. Tumakbo papalabas si Nico at di na niya naabutan pa si Yuna. Bulong ni Yuna na mahal nito si Becca at ganoon din ang sinabi ni Becca.